Ang Ginoo magapanalangin sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magkamputa, kamahan ang palagit nun, Diyos na magagagang sa tanan, maway pinugdan, sa kahong kalipay, paglakong sa among kinabuhi, siya kanino Ginoo. O din ang lawa, dahil na sa mga hukna, Ginoo sa mga kulong, o ipagkaong sa among kalag, pwede balang kasulatan, ang tao din mapuhi sa mga tinapay lamang, kapan sa mga kulong, ng mula sa baba sa Diyos. Pinapis sa kalaga, din ang lawa, ang iyong makulong Ginoo, o ay mahimong kalakon sa among kalag. Aron ang among kalag, ang Espiritu, mabuhi o makusganon sa pagsunod at kanimo. Ako ipasalamatan o ipasidunggan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, sigayin na lang para makita na ito ng ilang manaw. Ang katungat. Ito. Ganun na. Kita din. Na. Okay, siya. Ito ang tip. Okay? Okay. Hallelujah! Praise God, hallelujah. At kung bukutugutan natin sa kadyo na sa magos, pastor mo sa inyong malingkuranan, o sudanan ng pulong sa Ginoo, dili na sayang mo ng pulong sa Ginoo, kaya pulong sa Ginoo, pulong sa Diyos, o ikalan mo sa atong pala. Lahat mo sa Espirituhan ng bahin, aron mahimutan usgan, mahimutan madasikon, mahimutan maptikon na mga sunod diha kanin. Ako lang hingin makaigsunan, dili na mo tindog, malihog lang kayo makaigsunan. Katong importante kayo, tweet mo tindog, pero kung dili lang importante, lingkod lang yun mo makaigsunan. Ako ito na ron, pinag-isalanan sa Ginoo, dapat lingkod yun mo sa inyong mga lingkuran. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. Ang atong topic ko is about desire. Ano may pinasaya sa desire? Tinguha o pangandoy. Tinguha o pangandoy. What's the requirements for migration is desire. Number one, pressure, outgrowth, persecution, then assistance, recognition of inaccuracies, empowerment, a presence of God, incentive, and now, let's come to the desire. Pangandoy. Okay. Atong matunan karon mga igsunan, daghang kayo tag kandang karong atawa, tugutan nato tumapos mga igsunan para pulong sa Ginoo dili kini wala may kawang sa atong pag-alagad diha niya mga igsunan. Amen. Amen. Dos Corinto 5 versikulo 9 ngadto sa 11, sa ingon niya na manaa kita sa puloy-anan o nahimulag ginahimo natong kalagputon ang magpahimuot kaniya. So sa verse, connection na verse 9, ginahimo natong kalagputon ang pagpahimuot kaniya. Okay. So, i-focus ang inyong manahula karon sa pulong pagpahimuot kaniya. Pleasing to Him. Okay. Verse 10. Kung kitang tanan, kinahanglan, pangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag-usa, madawa ang mga dawat, sumala sa dakuhan sa iyang lawas.
maayo dautan. Kita tanan moatubang sa humanan ni Kristo o kita tanan mudawat sumala sa hukom, sumala sa kinabuhat sa atong lawas maayo dautan. Verse 11. Busa sa nahibaluan nato na ang pagkahadlok sa Ginoo kami nagapamapig sa mga tao. Nag-discuss ini verse 11 ang pagpakahadlok sa Ginoo. The fear of God. Kinahanglan na ano na tayo pagpakahadlok sa Ginoo. Then, kung unsa kami kana nasayran ra na nasa Dios o akong dinalauman nga kini nasayran sa inyo kaisipan. So, ang atong tema karon is desire. One of the requirements for migration is our desire. Ang atong tinguha, ang atong tumong sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. The desire is to please God must be present for migration to take place. Ang tinguha mao ang pagpahimuot sa Dios i-present nato na kanunay, present kanunay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sa atong pagpapasabot nga ang atong tinguha, ang atong pangandoy, ang atong kasing-kasing, unsa ka dako, unsa ka gamay, unsa ka pagkamahingdanon sa imong desire sa pag-alagad sa Ginoo. Okay. Thank you. What is a desire? So, kung tanawin niyo mga kaigsunan, ang kahulugan ini, a strong feeling of wanting to have something. Usa kini ka strong na pagbatik nga doon na kay itinguha sa butang or wishing for something to happen. O naglaong ka sa mga butang na nahitabo sa imong paglakad diha sa Ginoo. So kung ikaw nakahibalo ka na ikaw nagsulod yun sa pagbuton sa Ginoo, ang imong tinguhaon o ang atong tinguhaon sa atong pag-alagad sa Ginoo mao ang pagpakahadlok kaniya. Pagturog kaniya. Ang pagpakahadlok sa Dios dili na sa mga nahadlukas kanugit, nahadlukas mga opwa, nahadlukas mga ninyo na to. Ang pagkahadlok sa Ginoo mao kini ang pagtahod to give reverence, to worship Him, to give God all the best. Sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Yan sa Nehemiah chapter 4 verse 6. Ang mga Israelites sa diha na nahimo silang binihag dito sa Babylonia, ibalik sila dito sa Jerusalem, Israel, aron pagtukod sa ilahang mga anong gitawag og kuta sa ilahang syudad. Busa amo gitukod ang kuta. Tanaw na to kung sa putini. O ang tibuok kuta nadugtong ngadto sa katumang likas Koreana. Last phrase ang ini. Kay ang katawhan may tinguha. Usod ko. Kay ang katawhan may tinguha sa pagbuhat. Na ang mga Kristohano may desire sa pagbuhat o mga utang iyas Ginoo. Amen. Yes, Lord. Ang kinahanglan nato sa paglalagad sa Dios kini atong tinguha, ang atong desire kay sunan. Ang atong kitawag o
tinguha sa atong kasing-kasing, mao'y ikinahanglan sa Ginoo mga kaigsunan. So, kini mo mensahe, this is a desire, is a faith journey. Kini nga maong mensahe karon, this is faith journey. So, kung sabot ng faith journey, sa atong paglawi, sa atong paglakaw, isip ng mga Kristohano, sa atong paglalakad sa Ginoo, na kinahanglan sa pagtuo mga Kristohano. Amen. Amen? Because for without faith, it is impossible to please God. Amen. Yes. Dili ka magpahimuot sa Diyos kung wakay pagtuo mga kaigsunan. So, hindi ka pagkakong mga kaigsunan, dunay mga example nga angay natutunan. Then, our focus is to please God. Example is Jesus. Atong kuhaan ang ehemplo si Jesus mga kaigsunan. Si Jesus in the Garden of Gethsemane. Tanaw niyo mga kaigsunan, dito sa Garden of Gethsemane, dito makita na to, giunsa niya na nakapahimuot sa Diyos na Amahan. Basahon na to mga kaigsunan. Chapter 26, 41 and 42, pagtukaw o pag-ampo kamo. Karon dili kamo hinalinas natos mga manulay. Sa pagkatinuod, matimuhaon ang Espiritu. Apan naluya ang lawas. Sa planet ito, atong Espiritu gusto ditang simba, gusto kang manakad, gusto kang makit-meeting, gusto kang mato dito sa Panginoon. Katong lawas, luya tayo. Diba? Sabi na nga, nakadaon o mga naghan kayo, labi kita. Luya daw sa kaigsunan. So verse 42, ato pamatian ang verse 42. Ug sa ikaduha, milakaw siya sa pag-usap o nag-ampo nga nag-ingon. Si Jesus nag-ingon siya, Father, amahan ko kung ugaling dili man mahimo nga ikasaylo ini gawas kung akong imnon. Nan maoy matuman ang imong kabubuton. Kung sabi ko, pasabot ni Jesus dito sa Garden of Gethsemane. Nahibaw si Jesus na hapit na yun ang takna na siya mag-antos o magdala sa sala sa mga katauhan sa tibuok ng kalibutan. O niya nahibaw siya, magpakamatay siya dito sa cross aron ikaw o ako mapakaton og kaluwasan. Ha? Pag si Jesus, kaysa din kung mahimo mo lang, Lord, ang kupa, di ba sa kansor, di lang kung mahimo lang amahan, di ka ko himno kung sa dili niya buhaton, dili niya harungan, dili na tumanon. Pero kung si Jesus maoy tumanon ang imong kabubuton. So Jesus is the focus of our migration. Pinasayon si Jesus mao ang sentro sa atong pag-alagad. Kaya kung wala si Jesus sa atong pag-alagad, mga kaigsunan, kanaglaga sa atong kinabuhi. Amen. So, mga kaigsunan, some interesting comparison between Garden of Eden and a Garden of Gethsemane. Sa Biblia, mga kaigsunan, doon natin gitawag o comparison. Kaya gitawag o Garden of Eden o Garden of Gethsemane. The first Adam, si Adam, began life in garden, while Christ, the last Adam, came at the end of life to a garden. Si Adam, nga bana ni Eva, mo gitawag o first Adam. Si Jesus Christ,
Gitawag siya sa Biblia og second Adam. Sa unang Adam, nagsugod ang iyang kinabuhi diha sa Garden sa Eden. Ang ikaduhang Adan mo si Jesus, natapos ang iyang kinabuhi dito. Ay dito man, sa Garden of Gethsemane, idala ni Judas na Iscariote aron siya limbungan. So now, mga kaibigan, in Garden of Eden, Adam sinned. Whereas in Gethsemane, the Savior overcome sin. Nagkasala si Adam dito sa Garden sa Eden. Pero si Jesus sa Garden sa Gethsemane, nakanaog siya sa sala. Amen. Kinsa man sala, di iyang sala, o kay wakod siya pagkasala. Kinsa man sala nga nakanaog siya dito, sala sa nakatawan, apil ang imong sala, makaisunan dito sa Garden sa Gethsemane. Akong sala, ang imong sala, yan gidala dito sa cross. Asa nagsugod dito sa Garden of Gethsemane. Eden, or Garden of Eden, Adam fell. In Gethsemane, Jesus conquered. Dito sa Garden sa Eden, nakasala dito o nahagpong sa pagkasala si Adan. Pero si Jesus sa Garden of Gethsemane, siya nakadaog dito. Amen. Amen. Nakadaog siya para sa atong kinabuhi. Eden, Adam hid himself. So, di nakasala si Adan mga kaisunan, mitago siya sa presensya sa Ginoo. Mitago siya sa kakahuyan. Mitago siya sa kasagutan. Kaya nakasala siya. But Jesus in Gethsemane, our Lord, boldly presented Himself. Dito sa Garden sa Gethsemane, iyang iparayag ang iyang magalingon o nagpadakop siya sa mga sundalo na Romanon aron sa itara ngadto sa hukmanan o kunya ang hukmanan naghatag og hukom nga ilansang sa cross. Aron kung ikaw o ako mga kaigsunan, dagkon ang imong ug ang akong sala dito sa cross aron ka makabaton o kapasaylohan. Amen. Pagtakan na kung Ginoo mga kaigsunan. Jesus is the center of our migration. Dahil pa, si David, King David, tending the sheep of his father. Sa trabaho ni David, mga kaisunan, shepherd, magbalantay sa karnero. Isa pa itong karnero, yahan, dili. Ang tagiya to, karnero sa iyahang amahan. Okay? O si David, ingon kang Saulo, niya katong ang nasod sa Israel, BBI, o itamay, ni Goliath, o sa upang mga sundalo, niya for 40 days, 40 katlaw, nahagit ang mga ihagit ng Israel. O kung niya, wala yun, bisang usa dito sa Israel na may isupol kang Goliath kaya hadlok man mamatay. Na si David nga magbalantay sa karnero, o kung niya, gitawag sa iyang amahan. Sa dong, David, dala ko pagkakon, balon nato sa imong mga magulang, na mga sundalo, dito ni Saulo. Nakatod siya balon dito, o kung niya, mga kaigsunan, pagtanaw niya dito, ihagit ang nakatawhan sa Diyos. O kung niya, bago mas malang kasulatan, sa hagit ng Goliath, si David, may bati siya o bisara. Doon na siya pagbati, mga kaigsunan, na munipinsa sa ngalan sa Ginoo. David's desire
pagdepensa sa ngalan sa Ginoo. Miyo isang Saulo nga hari, ninyo hari, ako'y makikaaway na ng maong, kanang maong uncircumcised na Filistihanon. May Saulo nga, hindi pagkapwede nyo, kay bata, pamata. At kung ng verse 34, kung sinabi niyon kang Saul, ang imong suluboon, kung sagot siya, niya sinabi, magbalantay sa mga karnero sa iyang amahan, o sa diha na ang may anha ng mga leon, o kung mga oso, mitukob sa usa ka nating karnero sa panon, akong isunod siya, o gipunalan ko siya, o nagluwas sa nating karnero, gikan sa bakba ni ini. Kung sa diha na kini musukol kanako, gikuptan ko ang iyahang bumot sa liyuban. O kung niya ini, o gibunagan ko siya, o gipatayin ko siya. Pika ko nung na, bata ka. O niya, sa ino ko ka bata, magbalantay ka sa karnero mo, o may karnero na ito din, magbalantay ka sa kandil sa iyong mamahan. Yan na yung mga bitin ng tungkol dito. Kung niya, imong asdanon ang mga bitin. Di ba? Kung sabi sekreto ni David makaiksunan. Si David, nahimog siya may sugon tungod sa iyang desire to please his father, to please God. Gusto ni David, sabihan na magbantay siya sa karnero siya kamahan, walay makulang dito. Kung maunang iproteksyonan siya, o pinagi sa tawag sa Ginoo, tanang mga ihalas ng mga mananap, leon, oso, o mga ihalas ng mga iro, na mutubog sa iyang mga karnero, iya kining pagkapat pinagi sa ngalan sa Ginoo. Dili pinagi siya usok. Dili pinagi siya kabilidad. Pag-isunan, tungod kini sa kusog sa Diyos na ni David mga kaisunan. So, according to the Bible, iyan ipatay siya ng tanang. Kung yaman pas balang kasulatan, itawag siya sa hari. Nya, itagaan siya o kanang espada. Itagaan siya o kanang sa itawag na sapot na puthaw. Kunya si David mga kaigsunan, dili man siya makadaog sa sapot na puthaw, kay bata o siya. Nang espada ni Saulo maharit na po kung pagkayo, ang isi siya lumulakaw dito. Apan, ningon siya, ako kiniuli niya kanimo, gamiton na ko ang akong natural sa pagkikaway. Kung sa may natural sa pagkikaway, batura. Kung ang iyahang lambuyo, kinitirador, makaigsunan. Kung sa diya nga, ibutang niya ang lambuyo, makaigsunan, dito sa iyahang tirador, o katubang bato, makaigsunan. Si David, pinagi sa kahong sa Diyos, patayin niya ang tanan oso, leon, o ang tanan ng mga wild animals na muatake kanila. It is because of his desire. Kung tanawan niyo ba ang kasulatan, si David was a man after God's heart. Si David, ang iyang kasing-kasing doon sa Ginoo. Samtang nagbantay siya sa karnero siya kamahan, nagsimbang po siya sa Diyos. Amen? Si David, sikat kayo nga singer. Sikat kayo siya nga, usahan ko pa praise and worship leader. Hallelujah! Nga naman, samtang nagbantay siya dito, dahil wala sa mga dako kayong mga trahedya na ay mga oso na ay mga leon. Musyagit niya siya sa ngalan sa Ginoo mga taon siya.
Amen. Amen. Matapos pa sa Acts chapter 13, verse 32, Dihakang David, ang anak ni Jesse, nakakapag ako tao, nga tugma sa akong kasing-kasing. Siya magatuman sa tanan kong mga pagbuot. Si David makaigsunan, buotan ng mga tao ko. Amen. David obeyed his own father, Jesse. Diba? Nagbantay ko sa kanunay sa karnero, siya mamahan. O yung ingat niya mamahan si Jesse nga. Doon, paghanto na po kang baon dito. Ikaw siguro anak na inana na subuhon kasi mo mamahan. Ingin talaga, tay, naghan na kayo kong trabaho kayo. Nagbantay ko kung ginhi niya, subuhon ko kung mo dito. Ako kaya na ito subuhan. Pito po sila ka anak na lalaki. Pero si David makaigsunan, at tanang subo, tanang subo sa iyong mamahan, yan dikuman. Sa ganang utuman sa subo sa iyong mamahan, makaigsunan, siya nahimong dako, diha sa iyang panimalay. Nahimong siya magbalantay. Kasi diha nahimong siya magbalantay, makaigsunan, walay makulang sa balay siya mamahan. Amen. Tanang paminahanglan na naman, pagkaon na, dungog na, ang kadato na, tungkol kay maayon siyang magbalantay. Si Jesus makaigsunan, ang balang kasulatan ng sulti, Psalm 23 puno, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Kung ang imong magbalantay, maayo, wag kay makulang sa imong mga paginahan. Amen. 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 So si David makaigsunan, walay makulang ganyan. Hindi siya complain. Kita ko. Kamu, ang mga bata, subukan mo dito, subukan mo dito, bigyan ka na. Ikaw kay nagkakong trabaho. Diba? Kung paplas ako na, mga siguro mga 9 or 8 years old ko, ay sabukin mo lang dito sa Sibugay. Hindi akong kamahal ka. Okay. Kaya namin mga hayop, karabaw na ako. Siya na, ito po itong karabaw dito. Anak, kaya mulakaw ko. Lakaw ko mahal. Muna sa ikato. Kaya, pagmatan ko sa mutag, waadyo ko mutukoy sa karabaw. Kasi bigdula o mga juning, mga plastiko, mga kasing, siyatong, silingan ba mga mata. Kanya mga kaigsunan, pagkulit na sa umamahan, punto naman. Punto naman. Pagtanaw niya, pag-agi niya, tuwa parang hindi nga mo nito nga karawaw na yung isubo nga itubuhay na ko. So, kaya umamahan mga kaigsunan. Latos ko niya, nagkabi ko ito ng latos, kundi ko itong latos, hindi makasala. Ako ipakuha ko magsala sa Epas. Kuha ko gamay kayo sana. Sa list ni Pedro. Dapat di. Kuha ko ako. Mo gilatos mga igsunan. Siya nabuot sa gilatos. Sakit kayo latos mga igsunan. Kaya wala pa kamutuman sa subok siya pamamahan. Sa balang kasulatan si David mga igsunan, doon siya natusa. Sa mga nagbantay sa mga karnero siya pamamahan, isubo pagit siya sa pag-anto siya mga igsunan. Diba? Kung nahimo siyang leader, ang mga leader ng mga buutan, ang mga leader na Diyos mano'y tinuod na leader, punta mo ibutang sa atong katilingban. Amen. 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 Kung pangitao na ito, ang tao magkaigsunan. Hindi ka itong leader na himwarta. Hindi ka itong leader na kurakot. Kundi leader na Diyos nun, mahadlokon sa amahan, mahadlokon sa pamilya, o mahadlokon sa Diyos. Mo na'y tinguhapon unta, mga kaigsunan. Dinhi-ini atong kinabuhi mga kaigsunan. Amen? Amen. Nakita din mo mga kaigsunan ang mga bantugan.
mga bantugan ng mga magwawali, katong mga bantugan ng mga alagad sa Dios, katong mga tao nga sa bata pa sila, naghamo sila sa mga panimalay sa ilang ginikanan. Kato sila gamiton sa Dios. Amen. Amen. Pero katong mga anak ng mga latagaw, mga anak ng mga dili pamati sa ginikanan, nasa isona sutihan ikaw, unless na maghilosod ka sa Ginoo, gamiton ka sa Dios. Pero mas nindot yun itong tao nga makubihon kay kung tawgon siya sa Dios para sa iyang bulahaton ang iyang bisan na kaigsunan, mubuhan siya sa Ginoo tungod kay naanad na siya sa kamay pa siya. Amen. Amen? Mauna siya makaigsunan sa atong paglakaw, nagkinahanglan tao, bisan, pangandoy, ng makahatag at kalipay sa atong amahan. Next is Abraham. Abraham sacrificed his son Isaac. Sabi makuha na ito niya. Genesis chapter 22 verse 10 to 12. Bago niya, isubod si Abraham, paglakaw dito sa bukid sa Moriah, bago niya, ihalat ang imong anak na lalaki, ang imong hinigog mga anak. Huwag kong maluko si Abraham, huwag siya kumalipat. Ngayon siya nga, Lord, pero ako kung yung anak ihalat. Diba? Huwag na kulay anak kumanini. Huwag na, tigulang na ito, di na kumakanak pa. Pero nga naman ako kayong anak na imong kuhapon, aron ihalat, ihaw, sunugon, aron kini imusim mga tos Ginoo. Ilagaw sila, dako siya anak dito, iyan, sana, sunugon na sa kutsilyo. May tiyog diha sa langit ngayon na mati. Abraham, Abraham, ayaw buhati o daudan ang imong anak. Nakita ko ang imong pagkamatinudanon. Verse 12. Abraham, kung siya mitubag kaniya ko. O nakaingon dili mo pagkabakyaw ng imong kamot batok sa bata. Dili ka magbuhat kaniya bisan unsa. O karon naila ko na ikaw nahandog sa Dios. Kay wala ka magdumili sa imong bugtong anak kanako. Buti mo sabot ini makaigsunan, Abraham's desire is righteousness. Ang tinguha ni Abraham pagkamatarong. Diba? Yan ang tang ihalat, yan ang tang ihaw. Kaya misigit ang Ginoo ayaw. Ako lang ang isulayan. Amen? Amen. Mga pagsulay sa Ginoo sa akong kinatuhi. Why God commanded Abraham to sacrifice Isaac? Doon ay mga rason. Aron himalawan ako ba tayo sunan? Ngano, isuko man sa Diyos? Ngano, isulayan man sa Diyos si Abraham? First is to validate Abraham as a father of all who have faith in God. Kung saan nang validate? To prove accuracy. Pag-prove yun nga pinaagi ni Abraham ang tanang tao. Pinaagi ni Abraham. Pinaigi sa Abraham ikaw na kapatungo sa pagpagtuo. Siya ang imong amahan diyan sa pagtuo. Busa nga kaisunan, aron pag-validate kang Abraham, the father of faith in God. Secondly, why did God command Abraham to sacrifice Isaac? To provide an example of absolute obedience. Pag-provide of example sa iyang gitawag og higpit nga pagka-obedience, pagkamatinumanon. Letter C, to reveal God as Jehovah Jireh. Aron na patayan nga ang Diyos, Jehovah Jireh. Amen. Sa manito sa na.
God will provide. Amen. Amen. Ang Diyos will provide. Amen. Hallelujah. Next is, foreshadow God's sacrifice to His own Son. Kung saan ang foreshadow? Paglantaw ng kasalanan. Kahit ang paghalal ni Abraham kag Isaac, foreshadow na siya. Paglantaw kadto kang Jesus Christ o maabot nga ang sakripisyo ni Jesus Christ magpatul kag kaluwasan. Magpatul kag kaluwasan o kinangtanan ang kasubuan sa Dios. Kinahanglan ang atong desire diha lamang kaniya. His righteousness. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mo si Abraham ang isuna. Katapusan. King Solomon. Kita ni mo makaisunan ang wala kasulatan. Si Hari Solomon, one of the most wisest king sa iyahang panahon. Kung hangtod sa itong panahon karon, siya ang pinaka-wise na king. Harap naman ang sulatan na kaisunan. 2 Chronicles 7:5, o si Solomon na hari mihalad sa usa ka halad nga kaluhaan og 2,000 baka. Kung sa English pa rin siya, 22,000 ka mga baka. Naghalad siya, naghimo sila thanksgiving sa ilang simbahan, sa ilang templo. Ang hari mismo, naghalad siya o 22,000 ka mga baka. Ihaw. Imagine. Besan pa 20,000. Besan ta siguro o tunga sa tubig ni mong kaon na tubig tumahurot. Yan ang kadagdagan ng mga karni mga isaman. 22,000 ka mga baka o 120,000 ka mga karnero. Ang saan na kadagdagan mga kaisunan? Diba? Kita ini pag-isot na sa atong Thanksgiving, di ba? Isot na. Igulgi kahit diba? Pero kung doon na kayo desire, maka-isot na makahimo ka. Inisang desire. Ano yung maganda sa itong kinabuhi? Kandang na natin itong buko Thanksgiving. Kami sa ubat ng asawa. Dito sa 1 week outreach. Awan ko na one year outreach niya kung panahon na. Nagkikainan sa lugar sa kung kasal sa anak ko sa pastor sa one year outreach. Dito nag-istorya kami na ang ilang Thanksgiving, gamay kayo masimbahan, pero 5 ko pa ka. Grabe po, gamay kayo masimbahan. 5 ko pa ka. Kung Thanksgiving na sila, ang ilang mga silingan na taga-barangay mga hindi na maglungag sulod sa usang simana. Imagine. Yan nga ito nila. Ikaw dato kayo mga tao ito dili. Driver na sikat. Hello? Amen. Pag umat sa Thanksgiving, driver sa tigsik-isik, tigil dito. Okay, Lord, para sa iyo, Lord. Hantong na, dili na sa driver o sikat na, ipalit na sa tricycle, hantong nakapalit sila sa kinan. Kinis kasi ito! Amen. Nasa kumisahan na siya mga kaibigan. Ang paghanap nasa iyong bisar. Amen. Ang pagkadili, tuhan na hamay katama, nasa kumisahan na siya. Amen. Wala na sa ang paghanap makikisuotan nimo sa iyong pagpasalamat sa Ginoo, wala na siya sa imong kahimtang, kundi naa sa imong tinguhan na makikisuotan. Amen. Amen. Kung gusto may maraming dahil aman ka paparaan. Pero ayaw, parang dahilan. Kung gusto ka makikisuotan, makahimo ka. Kung di ka gusto na dahil kayo, at ito na si Badrat. Kung man to, napamang pwede
napamukod dito, at tumukod dito, daghan kayo mga dakilan nyo, daghang mga alibars. Pero gusto ka mangalakad sa Ginoo, mangin na paagi mga kaigsunan. Amen. Yes, Lord. Sa anong pag-alakad sa Ginoo, sa Abisa? Amen. Amen. Praise God. Dati nagsaan ka, gusto na Thanksgiving, sa ito bago yung gusto. Wow, ilan ito saan? Ilan ito saan? Kanya, pag Thanksgiving nga, wala, okay, yung baboy, wala may baboy nito. Nadawat ang iyong pamilya. Sino na? Ayun ang pagsara sa Ginoo. Amen. Ang iyong tinuhang ng kaigsunan, kung magsandaan ka sa Ginoo, madawat din yung kinabuhi. Amen. 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 Kubakit ang iyong kinabuhi. Hindi akong sulit sa. Kubakit ang iyong kinabuhi. Ano man? Tungod kay, giapin nilang Ginoo sa ilahang mga na dili may. Kung mauna ka magkaigsunan, para sa Ginoo, himuon mo na siya karon, doon na kay goal magkaigsunan, nga magpahimayan ka ang imong tinguha nga magkahalipay sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Mo na nito mo magkaigsunan. Sa diyan nga naghalat si King Solomon og 22,000 ka mga baka o 120 ka mga sa nagitawag og mga karnero. Matod pas bala ang sulatan niya na kabihuna, ibisitahan siya sa Ginoo. Ayun, bihala. Ibisitahan siya sa Ginoo. Sa natulog siya mga kaisunan, ibisitahan siya sa Ginoo siya katulugon. One night, the Lord appeared to Solomon and said, "Ask what I shall give to you." Pangayo, kung sa imo gusto, ibistahan siya. Kung sa kanakong bigay na nga gihala. Amen. Amen. Kunya, in response, Solomon answered, "Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people?" Hindi pa kayo na mga kining imong kulipon, tagai o understanding mind to govern your people, to discern between good and evil. Tagay mo ka lang, Ginoo. Ikaw, ano? Mutunga ang Ginoo nimo. Ya, example lang. Example ka. Unsa ni? Pangayaman mo anak. Ika, Lord, di mo na sa akong kwarta. Sa akong kwarta niya raptor, Lord. Ano? Si Solomon makaigsunan, wag siya mangayo kung magbutang makaigsunan. Kasi yung niya, kaalam sa pagkila sa maayo o dautan. Amen. Amen? O niya, bakit mas malang kasulatan, mga kaigsunan, it pleases the Lord that Solomon had asked this. Nakapalipay niya si Ginoo ko. Yes, amen. Hallelujah. Sabi tayo, sa huling hiling. Kaya ba, lapit na ako sa lagi ngayon mo? Tapos, kung sa question na ito, tapos sa ikaw. Diba? Tapos, pangayon mo. Pero mato pa sa balang kasulatan, ang ipangayon ni King Solomon, makaigsunan, sa 1 Kings chapter 3 verse 10, it pleased the Lord that Solomon had asked this. Nakakalipay na ito ni Solomon. And God responds to Solomon's request for wisdom by promising 3 different gifts. Ang pangayo ni Solomon, wisdom, usanan, apan gihatag sa Dios tulo nga gifts.
Ano man? Nalipay man ang Diyos. Amen. Ikaw, kung malipay ka, mga taga-isa, uy, nalipay, yan pa ako. Kanalipay mo ka. Amen. Pero kung di ka mo malipay sa kalhatag, maglisod ka pagtulong mag-exam, huwag kang kalipay. Pero kung nalipay ka mag-exonan, isa kinsa kung nalipay ka, daghan mo mahatag. Amen. Ang Diyos nalipay siya. Hallelujah. Una, the first is wisdom. Solomon had asked for, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind. Then, so that none like you has been there before you, and like you shall arise after you. Isayo na to, tagaan ko ikaw o kaalam, pag-ila, diha sa una-una, o wala kayo mulabaw pa nimo sa imong panahon. Ay, nalipay na ng Diyos. Siya ang pinakapagialamon nga hari, tao sa iyong panahon. Ikaduha, makaisunan. Wala ni pangliwan ni ko, no? Wala ni pangliwan ni Solomon, paghihatag sa Ginoo. Second thing, God gave, Solomon was given wealth. Tagaan siya bandi. Amen. Kitagaan siya king. Saan ba? Kadungganan. Bahandi o kadungganan. Ano yung dungog, himaya, na niya. Ubos siya sa Diyos. And I give you also, you have not asked. Tagaan ko ikaw sa mga utang awa ni mo gipangayo, both riches and honor, so that no one king shall compare with you all your days. Solomon would come, known as the wealthiest king of his area. Siya po pinakakato na hari, tao sa tipong kalibutan, kanya himot ang Ginoo siyang ginagawa. Amen. Ang importante ang inyong design. Ikatulo, katapusan mag-reaksyonan. The third gift God gave was a conditional. A long life. Taas ang kinabuhi. Kung nahimuot ang Ginoo sa imong pagkatao, tagaan ka ang long life. Amen. Taas ang kinabuhi. Amen. Tergul tengah usaha namin Ginoo, kaya lubos na po Ginoo. Lord, katapusan namin kayo mo na. Ayaw, kung ikahimot ka mo Ginoo, pwede sa Diyos himukon. Yes, amen. Pwede sa Diyos kandugon ang imong nasa sulod, ayuhon ka. Wala yung posible Ginoo makaisunan. Kaya siya ang nagama mo, siya ang nagmugna mo. Pwede lisuhon sa Diyos kung ayuhon ka sa Ginoo makaisunan. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Ang atong pag-alagad sa Ginoo makaisunan, na sa imong tinuha. Desire na imong makaisunan. Yes. Sa atong conclusion makaisunan, mubalik na kay si Jesus man mao ang sentro sa atong pag-alagad. Iyon siya din ni Matthew 3:12-17. O niyatong panahon na si Jesus gikan sa Galilea. Naibot ito sa butin hima kaisunan. Galilea, miadto kang Juan sa Jordan. So dunay duha ka lugar dinhi nga angay nimong biyaan o angay nimong adtuan. Hello? Amen. Angay nimong biyaan ang mabutan nga dili diha mabubutol sa Ginoo. Kung wato ka sa mabutan, mabubutol sa Ginoo. Amen. Now, aron sa pagbautismo kaniya, apan kaniya nga si Juan misulay sa pagpasalata kaniya, nagingon, ako mao ang may kinahanglan na imong pagbautismo. O ikaw na hinuon ang miyani ka nato. Si Jesus nito kaniya, ito utang kining karon. Kay angay kanato ang pagbuhat ngini aron sa pagtuman sa tibuok mapagkamataron. Sa ito ba, dunay mga utang na dili mo masabtan, buhaton nimo aron pagtuman sa pagkamataron. Amen. Amen. Dahil mga utang na, binuhang mali. Pero kinahanglan na may tabo.
matuman ang pagmamatarong. Kung siya itugot na lang, o sa nabatismuhan na si Jesus, siya mihawas tayo gikan sa tubig, o tanawa na bukas ang langit. Sa dihan nga, ibatismuhan si Jesus ni Juan Bautista, na apoy ang langit. Mihawas tayo sa tubig, o tanawa na bukas ang kalangitan, o siya, o iyang nakita ang Espiritu sa Dios, nga mikunsad na ingon nga sa ingon o sa lamuti. O may pahiluna kini diha sa ibabaw niya. O ganyan karon, usa ka tingog pagikan sa langit nga namingon, kini mao ang akong anak, kini akong anak nga pinalangga, kaniya may kalibay ako. And God the Father, nandun siya, this is my beloved Son, in whom I am will be pleased. Kaniya, may kalipay ako. So, atong desire mo kaigsunan, mao pa ang papahimuon sa Dios, kaya ron malipay ang Dios din nato. Tungod kayo sa diha nga magpakasalat ka sa Ginoo, if I guard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung magpakasalat ka mga kaigsunan, di yung kadunggon sa Ginoo. Amen. Sa katapusan ng leksyonan, biyato siya sa Galilee, biyato siya sa Jordan. What is Galilee? Galilee is a lake. Lanaw na siya. Pero ang tumurugan sa Galilee, mga kaigsunan, is cycle. Cycle. Saan na cycle? The word cycle, which means a series of events that are regularly repeated in same order. Binasayo na to, ang pulong Galilea, usa ka na siya sa gitawag o cycle. Series of events na kanunay na lang ginahimo nimo o gihinahimo nimo kanunay, sama na siya, mura na siya tradisyon na imong gihimo, nakaingon ka na okay na siya o dili kay. Dahil ingon ang Diyos, may pahawa siya sa Galilea o miadto siya sa Jordan. Galilee is a lake. What's a lake? Ang lake, tubig ba? Tubig. Water is a symbol of the Word. But ang tubig sa Galilee, repeated in the same, nagkikot-likot ra mareksyonan. Wa siya outlet. Nagkikot-likot na siya. So, yan po siya dito sa Jordan, aron sa pagbaptismo ni John the Baptist. Because Jordan is, the river Jordan is flowing. And is the symbol of the Word of God. Gusto sa Diyos, na kanang pulong sa Ginoo, nga mo-flow siya. Magdagay-day, o mudagaya, dili ka itong stagnant, kay daghang magkasuhanon na na-stagnant na sa paglalakad sa Ginoo. Gusto sa Diyos na mudagay-day ka, diha sa paglalakad sa Ginoo. That is the direction. Saan na itong pagpunalakad sa Ginoo? Jesus is the center of our direction. Siya siyempre yun. Kung nakapahimuot ka sa Ginoo, panalaginan ka sa Ginoo. Ano yung ibayo? Tagaan ka ng tugang. Diba? Hallelujah. Kung dinig ka kung tapon na kaigsunan na hinawag ka po, madilit at mawala sa inyong mga hunahuna. Diha sa inyong hunahuna, panalaginan sa Ginoo. Diha sa kasi pupunta ka na sa Bisaya na nakapahimuot diha sa atong Ginoo. Palapakan ng Ginoo. Ay, sa tao na kung na gabi na kung na katasahan. Sa katao na pintor siya. Pero nasa hilingan na adunay sakayan
sakit ko, baru ko saya. Ingat itong tagiya sa sakayan na, Brad, pinturahin niya akong sakayan. Samtang itura siya sa sakayan ng kasunod, iyang nakita dito, samtang nagpintura siya, doon ay gamay nga bangat. Gamay nga bangat. Ngayon itong pintor na ako na naman ay nailuhon kay na may bangat. Bisa ka kung pinturahan maayo pintura niya, di ba lang yan? Kung iputangin balik dito sa dagat, masudlan ni tubig. O ito nga, yan kulitan ang mga bangat, ang bangat, dahil ng pintura, kung niya, ibayaran siya, ikuha sa tagiyan mo sa kaya. Ikatulungan daw, bumalik ang tagiyan sa kaya. O mihagan kung dako kayong amount sa kwarta, check. Ngayon na yun ang maong tao nga. Ang ngayon ang dawan ng check. Nasa ko sa mga sir, na sa diha ka, nagpintura ko sa iyong sakinan, mora man to, ibayaran mo kunin mo. Ngayon ang kakliya nga, huwag mo na kayo kunin mo nga, narin yung bangat to. Imo mo na itong bulitan. Yan ang sir. Kagahapon ang ako mga anak, tulong mga anak na lalaki. Nangatong dagat. Huwag niya, mga bata pa to sila. Nanghatlog siya. Huwag yan, kaapas. Kay base, nalunod kay Nibalo siya doon ay buhoto. Pagkato niya, nabulitan naman niya ang iya sakyan. Wala na pasalamat ko ni mo. Salamat ko ni mo. Nga imo siyang nabulitan. Namun ay sunod ang lesson na makuha ni Bihikaron. Dunay mga butang gamay na nakapadakot sa imong pinabuhi. Dapat bulitan na siya. Aron di ka makababaw sa imong paglalagad sa Ginoo. Amen. Nagihambin ang mga dilipahin sa pinabuhi. Wow na siya. Ikaw ni balo na masunod siya mong kinabuhi. Ikaw ni balo na unaan na siya mapeksyonan. Dili ka malipayo ng mga lagay sa Ginoo. Dili ka makapadayon sa paglalagay sa Ginoo. Kung tunay bawa, dapat ulito na siya mapeksyonan. Ayaw na siya pinag-isangalan sa Ginoo. O Ginoo. Kaya nga itong desire, mao ang pagpahimuhot sa Diyos. Ito na tarang kisunal, ang Ginoo mag-bless ka na. Lapagan na siya. Alam na yan, kapag mugat ang kisunal, this is my desire. Ngayon ako ang Lord. Hallelujah. Ang Ginoo mag-bless ang usahin. Nagalan siya. Kaya na pa kisunal. Kaya ang utang, isinlo na ito sa atong mga Jesus